Sa gitna ng nagkikislapang ilaw ng Maynila, si Alice ay nagising sa komportableng kama sa kanyang apartment malapit sa unibersidad. Hindi para mag-aral kundi para asikasuhin ang kanyang mga plano sa susunod na party. Mahilig siya sa mag-agarang damit at gadgets, at laging nasa isip niya kung paano makakasabay sa mga uso. Isang tawag lang sa kanyang ina sa probinsya, at tiyak na may pera na siyang magagamit para sa kanyang mga layaw. Samantala, sa isang tahimik na baryo sa Ilocos Norte, si Aling Elena na ina ni Alice, ay nag-aalala. Hindi sila mayaman at wala rin silang sariling bukid. Ang tanging yaman niya ay ilang kalabaw na matagal na niyang ipinapaalaga sa kanyang matalik na kaibigang si Lito. Si Aling Elena ay nagtitinda ng longganisa sa palengke para matustusan ang pangangailangan ni Alice sa Maynila, ngunit hindi sapat ang kita sa pagtitinda. Isang araw, tumawag si Alice mula sa Maynila. "Inay, kailangan ko po ng pera para sa matrikula at panggastos sa mga projects namin. Mahirap po dito, at maraming kailangan sa school," sabi ni Alice sa telepono, may halong pagkainip sa kanyang boses. Napabuntong hininga si Aling Elena. Alam niyang mahirap ang buhay sa Maynila, ngunit halos naibigay na niya ang lahat ng mayroon siya. "Anak, paubos na ang pera natin. Wala na tayong ibang mapagkukunan," mahinahon niyang tugon, habang nararamdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. "Inay, kailangan ko talaga. Wala po akong pambayad ng tuition, at baka hindi na ako makapag-enroll," sagot ni Alice, tila hindi alintana ang paghihirap ng ina. Pagkatapos ng tawag, malalim na nag-isip si Aling Elena. Alam niyang wala na siyang ibang pera. Kinabukasan, dumalaw siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Lito upang kausapin ang tungkol sa kanyang kalabaw. Sa gitna ng mainit na araw, naglakad si Elena patungo sa bahay ng kaibigan, hawak sa dibdib ang mabigat na desisyon. "Lito," sabi ni Aling Elena nang siya ay dumating, "kailangan ko ng pabor. Maaari mo bang ibenta ang huling kalabaw ko? Kailangan ko ng pera para sa tuition ni Alice." Nagulat si Lito at sumimangot, alam niya kung gaano kahalaga ang kalabaw kay Aling Elena. "Elena, sigurado ka ba? Alam kong ang kalabaw na ito ang nagiging sandigan mo minsan. Baka kailanganin mo pa ito." "Hindi ko na iniisip yan, Lito. Ang mahalaga ay makapag-aral si Alice. Wala na akong ibang magagawa," sagot ni Aling Elena, bakas ang lungkot sa kanyang mukha ngunit desidido. Tumango si Lito, nauunawaan ang bigat ng pasya ng kaibigan. "Sige, naiintindihan ko. Ibebenta ko ang kalabaw sa lalong madaling panahon." Pag-uwi ni Aling Elena, nagring muli ang kanyang cellphone. Tumawag ulit si Alice, masiglang tinanong kung kailan siya makakatanggap ng pera. "Inay, kailan niyo po ipapadala ang pera? Malapit na po ang deadline." Napabuntong hininga si Aling Elena, sinubukan na itago ang pagod sa kanyang boses. "Maghintay ka lang anak, ginagawa ko na ang lahat para may padala ako sa'yo." Pagkatapos ng tawag, napaupo si Aling Elena sa isang sulok ng kanilang bahay, pinagmamasdan ang mga longganisang natitira. Alam niyang mahirap ang buhay, ngunit walang anuman para sa kanya kung ang kapalit nito ay ang kinabukasan ni Alice. Sa kanyang isipan, patuloy siyang nananalangin na sana balang araw, ay maunawaan ng anak ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ilang araw ang lumipas mula nang ibenta ni Aling Elena ang kalabaw. Sa isip niya, nakahinga siya ng kaunti, alam na may sapat na pera si Alice para sa kanyang matrikula at mga gastusin sa Maynila. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, hindi mawala sa isip ni Aling Elena ang estado ng kanyang anak. Parang may mali, hindi na madalas magkwento si Alice tungkol sa kanyang pag-aaral, palaging tungkol sa mga kaibigan ang pinag-uusapan tuwing tumatawag. Isang gabi, nakaupo si Aling Elena sa kanilang maliit na kusina, pinagmamasdan ang mga natitirang longganisa habang nagbibilang ng pera. Kumusta na kaya ang pag-aaral ni Alice? Bakit tila wala siyang kwento tungkol sa mga klase niya, bulong niya sa sarili. Hindi mapigilan ni Aling Elena ang mag-alala, kaya't nagdesisyon siyang pumunta ng Maynila, hindi lang upang magbayad ng matrikula, kundi upang makita rin kung kumusta na ang kalagayan ng anak. Kinabukasan, maaga siyang nag-empake. Matagal nang hindi nakikita ni Aling Elena si Alice, kaya excited siyang makita ito. Siguro'y busy lang siya sa pag-aaral, pinalalakas niya ang loob niya habang nakasakay ng tricycle patungo sa terminal. Kinuha niya ang natitirang ipon, kasama ang perang nakuha sa pagbenta ng kalabaw, at sumakay ng bus patungong Maynila. Pagdating niya sa universidad ni Alice,
Tahimik na kinabahan si Aling Elena. Hindi niya sinabi kay Alice ang kanyang pagdating, kaya't agad siyang nagtungo sa registrar upang magbayad ng matrikula. Habang naghihintay sa pila, nagpasya siyang tanungin ang status ng anak. "Ma'am, pwede po bang malaman ang mga grado ng anak ko?" "Alice Cruz po," tanong niya nang maabot ang kanyang turn sa counter. Nagbukas ng computer ang registrar at ilang minuto pa, ibinigay nito ang kopya ng mga grado ng kanyang anak. Nakita ni Aling Elena ang mga papel. Isang bagsak, 2, 3. Halos lahat ng subjects ni Alice ay bagsak. Hindi siya makapaniwala. "Ano to?" bulong ni Aling Elena sa sarili, nanginginig ang mga kamay. Pakiramdam niya ay bigla siyang nawalan ng lakas. Hindi pumasok sa isip niya ang ganitong sitwasyon. Umasa siyang magiging maayos ang lahat para kay Alice, ngunit ang kanyang nakikita ngayon ay katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Agad siyang lumabas ng registrar, tila may mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Tila naririnig niyang umuugong ang mga boses sa paligid, ngunit hindi niya ito naiintindihan. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nagdesisyon siyang tawagan si Alice. "Alice," sambit ni Aling Elena nang sagutin ng anak ang tawag. "Nasaan ka, Inay?" "Bakit po?" tanong ni Alice. "Kailangan nating mag-usap. Nandito ako sa universidad mo. Puntahan mo ako," mariing sabi ni Aling Elena, pilit pinipigilan ang pag-iyak. Hindi nagtagal, dumating si Alice sa campus. Nakita niya ang ina niyang nakaupo sa isang bench, halatang balisa. "Inay, bakit po hindi kayo nagsabi na pupunta kayo?" tanong ni Alice, pilit na mumingiti. Ngunit hindi agad nagsalita si Aling Elena. Iniabot niya ang kopya ng mga grado ni Alice. "Ito ba ang dahilan kung bakit ako nagbenta ng kalabaw, Alice? Para sa ganito, para sa bagsak na mga grado." Tumigil ang mundo ni Alice sa mga salitang iyon. Alam niyang wala na siyang maitatago. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi makatingin sa ina. "Inay, sorry po," mahinang sabi ni Alice, pilit pinipigilan ang kanyang luha. "Sorry, Alice, bakit? Hindi ko maintindihan bakit ako nagsasakripisyo ng husto, kung ganito lang pala ang gagawin mo." Nag-uumpisa ng mag-init ang ulo ni Aling Elena. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib, tila hindi niya kayang hawakan ang damdamin ng pagkabigo at galit. "Anong nangyari sa'yo? Hindi mo man lang ba pinahalagahan ang lahat ng sakripisyo ko?" "Inay, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko sinasadya, nadala lang po ako. Napabayaan ko po talaga ang pag-aaral ko," sabi ni Alice, pero ang mga paliwanag niya ay parang alingaungaw lamang sa isip ni Aling Elena. Biglang nakaramdam si Aling Elena ng matinding pananakit ng ulo at tila umiikot ang kanyang paningin. "Inay," sigaw ni Alice nang makita niyang bumagsak ang kanyang ina sa lupa. Dinala agad si Aling Elena sa ospital. Sinabi ng doktor na tumaas ang kanyang presyon dahil sa sobrang stress, na nagresulta sa stroke. Agad siyang isinugod sa emergency room at nilapatan ng lunas, ngunit ang kalahati ng katawan ni Aling Elena ay naparalisa. Habang nasa ospital, nakaupo si Alice sa tabi ng kama ng ina. Sinasamahan siya ng matinding guilt at pagsisisi. "Kasalanan ko to," bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng inang nahihirapang magsalita at kumilos. "Inay, patawarin niyo po ako, hindi ko na alam ang gagawin ko." Nangingilid ang luha ni Alice, umaasang may magagawa pa siya para makabawi sa lahat ng kamalian na nagawa niya. Si Aling Elena, bagamat hindi makapagsalita ng maayos, ay pilit na ipinapakita ang pagmamahal niya sa anak sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang kalagayan, naisip niyang hindi ang galit o pagkadismaya ang makatutulong kay Alice, kundi ang gabay at pagmamahal. "Huwag kang mag-alala anak," bulong ni Aling Elena sa kanyang isipan, umaasang balang araw ay matutunan ni Alice ang tamang landas. Matapos ang trahedya sa Maynila, nagdesisyon si Alice na bumalik sa Ilocos kasama ang kanyang inang si Aling Elena, na ngayon ay may kapansanan dahil sa stroke. Mahaba at tahimik ang biyahe pabalik, pareho silang nasa loob ng isang pribadong sasakyan na inayos ng ospital para sa transportasyon ni Aling Elena. Kahit paano, pinahihintulutan nito si Alice na makapag-isip at magmuni-muni habang nakatanaw sa mga tanawin sa bintana. Sa kanilang paglalakbay, halos hindi umiimik si Aling Elena, ngunit malalim ang kanyang pag-iisip. Bagamat hindi niya ganap na maipahayag ang kanyang nararamdaman dahil sa kanyang kondisyon, ang paminsan-minsang paghawak niya sa kamay ni Alice ay nagpapahiwatig ng kanyang pagpapasalamat at pag-asa.
Si Alice naman ay labis na nag-aalala para sa kanyang ina. Ang bawat oras sa biyahe ay tila nagpapabigat lalo sa kanyang damdamin, iniisip ang lahat ng pagkakataon na nasayang at ang sakit na naibigay niya sa kanyang ina. Inay, sana mapatawad niyo po ako sa lahat, mahina niyang bulong, bagaman alam niyang hindi makakasagot ang kanyang ina. Pagdating nila sa kanilang tahanan sa Ilocos, dahan-dahan silang tinulungan ng mga kamag-anak at kaibigan, upang maayos na mailipat si Aling Elena sa kanyang bagong kama na nasa ibaba ng bahay para sa mas madaling pag-access. Ang buong komunidad ay nagpakita ng suporta sa kanilang pagbabalik, nag-aalok ng tulong at mga panalangin para sa mabilis na paggaling ni Aling Elena. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Alice ang proseso ng pag-aalaga sa kanyang ina. Natuto siyang maghanda ng mga pagkain na madaling kainin ni Aling Elena, magbigay ng mga gamot, at pangasiwaan ang mga pangangailangan ng ina sa araw-araw. Bagaman nahihirapan, determinado si Alice na gawin ang lahat para sa ina. Habang ginagawa ito, unti-unti niyang natututunan ang halaga ng pasensya at sakripisyo. Sa isang tahimik na hapon, habang pinapakain ni Alice si Aling Elena, hindi niya napigilan ang sarili at nagsalita, "Inay, balak ko pong ipagpatuloy ang negosyo natin na longganisa. Gusto kong matutunan ito ng husto at buhayin ang negosyong mahal na mahal nyo." Nakatingin siya sa mga mata ng kanyang ina, hinahanap ang anumang senyales ng pag-aproba. Bagaman limitado ang kakayahan ni Aling Elena na magsalita, ngumiti siya ng mahina at tumango. Ito ay isang maliit ngunit makabuluhang pagpapahayag, na nagbigay ng lakas ng loob kay Alice. Napuno ang puso ni Alice ng pag-asa at determinasyon, na ngayon ay may malinaw na layunin na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina at sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Sa mga sumunod na linggo, habang patuloy na inaalagaan si Aling Elena, unti-unting sinubukan ni Alice na buhayin muli ang negosyo ng longganisa. Gumugol siya ng oras sa pag-aaral ng mga recipe at teknik, madalas kausapin ang mga matatandang kaibigan ni Aling Elena na may alam sa paggawa ng longganisa. Ang bawat araw ay naging isang pagkakataon para kay Alice na patunayan sa sarili at sa kanyang ina, na ang kanyang mga pagkakamali ay bahagi na ng nakaraan, at siya ay handa na para sa isang bagong simula. Si Boyet, ang pinsan ni Alice, ay isang masipag na tindero ng isda sa palengke. Kilala siya sa kanilang bayan bilang maaasahan at palakaibigan, kaya't hindi nahirapan si Alice na ipatinda sa kanya ang kanilang longganisa. Simula nang bumalik si Alice sa Ilocos upang alagaan ang kanyang inang si Aling Elena, hindi na siya makalabas ng bahay. Kailangan niyang bantayan at alagaan si Aling Elena, kaya't si Boyet ang tumutulong na magbenta ng kanilang longganisa sa palengke. Isang hapon, bumalik si Boyet mula sa palengke, dala ang kariton na may natirang longganisa. Nakakunot ang kanyang noo nang makita siya ni Alice. "Alice," bungad ni Boyet, "konti lang ang naibentang longganisa." Sabi ng mga suki, hindi na raw ito kasing sarap ng dati, noong si Aling Elena pa ang gumagawa. Napaupo si Alice sa isang maliit na upuan at napabuntong hininga. "Hindi ko talaga makuha ang timpla ni Inay," sabi niya habang pinagmamasdan ang natirang mga longganisa. "Ginawa ko na lahat ng itinuro niya, pero parang may kulang pa rin." Nang dumilim na ang hapon, biglang nakarinig si Alice ng malambing na tinig mula sa labas ng kanilang bahay. "Alice," bulong ng tinig, tila humahaplos sa kanyang kaluluwa. Nagulat si Alice at agad lumabas ng bahay. Sa gitna ng kanilang maliit na hardin, may isang babaeng nakasuot ng puting dress, napakaganda at tila kumikinang sa ilalim ng lumulubog na araw. Hindi pangkaraniwan ang presensya ng babae, parang may kakaibang kapangyarihan na nakapalibot sa kanya. "Magandang gabi Alice," bati ng babae. "Ako'y isang diwata." Napalunok si Alice sa gulat. "Diwata, di po ba ako nananaginip?" tanong niya, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti ang diwata at dahan-daang lumapit kay Alice. "Hindi ka nananaginip iha. Narito ako dahil sa iyong ina. Noong panahon na ako'y naglalakbay bilang isang gutom na matanda, ang iyong ina si Aling Elena, ang nagbigay sa akin ng pagkain kahit wala na siyang sapat para sa sarili niya. Bilang sukli sa kanyang kabutihan, nais kong tulungan ko kayo ngayon." "Ngayon? Paano po?" tanong ni Alice, puno ng pagtataka at pag-asa. Iniabot ng diwata kay Alice ang isang maliit na garapon na puno ng mga butil ng bawang. Ang bawang na ito ay hindi pangkaraniwan. Kapag inihalo mo ito sa iyong longganisa, magbibigay ito ng kakaibang lasa, isang lasa na hahanap-hanapin ng mga mamimili.
Ngunit tandaan mo, kapag naubos ang bawang, mag-alay ka ng isang lechong manok na nakabalot sa dahon ng saging bago mag-alas 12 ng gabi. Kapag ginawa mo ito, muling madadagdagan ng mga butil ng bawang ang garapon kinabukasan na parang hindi ito nabawasan. Hindi makapaniwala si Alice habang hawak-hawak ang garapon. Maraming salamat po, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Ngumiti ang diwata at hinaplos si Alice sa balikat. Huwag kang mag-alala, alagaan mo ang iyong ina. Napakaswerte mo sa iyong ina dahil napakabuti niyang tao, at gamitin mo ang biyayang ito ng may malasakit at kasipagan. Ang tagumpay ay hindi lamang galing sa mahika, kundi sa dedikasyon at malasakit sa kapwa. Bago pa makapagsalita ulit si Alice, unti-unting naglaho ang diwata, na parang isang alon ng liwanag na hinihipan ng hangin. Naiwan si Alice na nakatayo sa gitna ng hardin, hawak ang garapon ng mahikang bawang, na puno ng bagong pag-asa. Sa wakas, bulong ni Alice sa sarili, may paraan na ako para maipagpatuloy ang negosyo ni inay. Sa kanyang puso, ramdam niya ang init ng pag-asa, at alam niyang ito na ang pagkakataong kanyang hinihintay, upang maipagpatuloy ang kanilang pangarap at maitaguyod ang kanilang pamilya. Sa unang araw na inilabas ni Boyet ang bagong timpla ng longganisa ni Alice sa palengke, hindi gaanong marami ang bumili. Bagamat bago ang timpla na may mahikang bawang, marami sa mga mamimili ang nag-aatubili pa rin, dahil hindi pa nila ito natitikman. Kinabukasan, nagdesisyon si Boyet na magdala ng ilang piraso ng longganisa na dati na niyang niluto sa bahay bago pumunta sa palengke. Plano niyang ipatikim ito sa mga suki bilang libreng sample. Para malaman nila kung gaano kasarap ang bagong timpla ni Alice, paliwanag niya sa kanyang sarili habang nagluluto. Pagdating sa palengke, inilabas ni Boyet ang mga naluto ng sample at inanyayahan ang mga mamimili na subukan ito. Tikman niyo po ang bagong longganisa, may espesyal na sangkap para sa mas pinaigting na lasa, masiglang inalok ni Boyet sa mga tao. Dahan-daang lumapit ang mga mamimili, kumuha ng toothpick, at sinubukan ang longganisa. Wow! Ang sarap nito ha! Iba nga ang lasa, mas masarap talaga, sabi ng isang matandang lalaki na agad bumili ng ilang kilo pagkatapos matikman ang sample. Pabili ako para sa almusal ng pamilya ko. Nagpatuloy ang pagdagsa ng mga mamimili na naaakit ng positive feedback mula sa mga naunang tumikim. Masarap nga, ibang-iba ang timpla nito, halatang may ibang sangkap, komento ng isang babae. Bago pa man magtanghali, naubos na ang dala ni Boyet. Nakatulong ng malaki ang pagbibigay ng libreng tikim upang mapatunayan ang kalidad ng bagong timpla ng longganisa. Nang marinig ni Alice ang magandang balita mula kay Boyet, halos hindi siya makapaniwala. Talaga Boyet, naubos lahat, salamat sa Diyos, tuwang-tuwa niyang sabi, habang pinipigilan ang luha ng kagalakan. Oo Alice, kailangan nating magdala ng mas marami bukas. Maghanda ka na ng maraming stock dahil marami nang nag-aabang, sagot ni Boyet, puno ng sigla. Sa wakas, nakakita si Alice ng liwanag sa dulo ng madilim na tunnel. Sa tulong ng mahiwagang bawang at ang masigasig na pagsisikap ni Boyet, unti-unting bumangon ang kanilang negosyo. Ang kanyang pagsisikap at dedikasyon, kasama ang tulong mula sa diwata, ay nagbigay ng bagong pag-asa hindi lamang para sa kanyang negosyo, kundi pati na rin sa kinabukasan nilang mag-ina. Matapos ang tagumpay ng unang araw ng pagbebenta ng longganisa, si Alice ay mabilis na nagdagdag ng produksyon. Halos magdamag siyang gumagawa ng longganisa sa kanilang maliit na kusina. Sa bawat paghalo ng karne at mga sangkap, hindi niya maiwasang isipin ang diwata at ang mahiwagang bawang, na naging susi sa kanilang biglaang tagumpay. Napakabilis ng lahat, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang garapon ng bawang na malapit ng maubos. Salamat sa Diyos at sa diwata. Kinabukasan, bitbit ni Boyet ang mas maraming longganisa kaysa sa dati. Boyet, ito ang pinakamarami kong nagawa. Sana marami ka ring benta ngayon, sabi ni Alice habang inaabot ang basket na puno ng longganisa. Ngumiti si Boyet at tumango, walang problema Alice. Mukhang maraming nag-aabang, lalo na't kumalat na ang balitang masarap ang longganisa mo. Pagdating ni Boyet sa palengke, halos hindi pa siya nakakapagbaba ng kariton ay may mga mamimili nang naghihintay. Boyet, andyan na ba yung longganisa? Pabili ako ng 5 kilo, ang sarap talaga ng timpla, sabi ng isang suki na tila nagmamadali. Ay opo, may dala po akong marami ngayon, sagot ni Boyet habang abala sa pagsukat ng mga binibili.
Sumunod ang isa pang mamimili. Nabalitaan ko yan, Boyet. Sabi ng kapitbahay ko, sobrang sarap daw ng longganisa na yan, kaya pumunta ako agad dito. Bigyan mo nga ako ng 10 piraso. Habang mabilis na nauubos ang mga paninda ni Boyet, hindi maiwasang magkwento ang mga mamimili sa isa't isa. Iba talaga yung lasa ng longganisa ni Alice. Parang may kakaibang timpla. Alam mo bang binigay ko yung isa sa anak ko, at ayaw na niyang kumain ng iba, sabi ng isang babae sa mga katabi niya. Ito lang ang hinahanap-hanap namin sa bahay ngayon. Akala ko noong una, pare-pareho lang ang lasa ng longganisa, pero ito, ibang klase talaga, dagdag pa ng isa pang mamimili habang nakangiti. Bago pa sumapit ang tanghali, naubos na ang mga longganisa ni Boyet. Mukhang kailangan naming magdagdag pa ulit bukas, sabi ni Boyet sa sarili habang inaayos ang lalagyan ng mga longganisa. Sa bahay, excited na ibinalita ni Alice ang mga nangyari kay Aling Elena. Inay, hindi mo po alam kung gaano karami ang bumibili ng longganisa natin. Dinagsa si Boyet sa palengke. Talagang ang daming gustong bumili. Sabi nga ng mga suki, ito na raw ang pinakamasarap na natikman nila. May ngiti sa kanyang mukha habang kinakausap ang ina, na ngayon ay nakahiga sa kanilang kama. Si Aling Elena, bagamat mahina, ay ngumiti rin at sinubukan ng makapagsalita. Anak, masaya akong marinig yan. Alam kong pinagsisikapan mo ang lahat para sa atin. Salamat sa Diyos, sabi niya, bagamat mahina ang boses at mabagal pa ring magsalita, halata ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Pero alam mo inay, may isang bagay na dapat kong sabihin sa'yo, dagdag ni Alice, nag-aalinlangan. Ang tagumpay natin, hindi lang dahil sa sipag ko. May nagbigay sa akin ng tulong. Isang diwata ang dumating at binigyan ako ng mahiwagang bawang. Iyon ang naging sikreto sa tagumpay ng longganisa. Napatitig si Aling Elena sa anak niya. Isang diwata, anak, tumango si Alice. Oo, inay. Sabi niya, noong panahon daw na naglalakbay siya bilang isang matanda, tinulungan mo siya at binigyan mo siya ng pagkain. Bilang sukli sa kabutihan mo, binigyan niya ako ng mahikang bawang na nagpapasarap ng longganisa. Ngayon, tuwing nauubos ang bawang, kailangan kong mag-alay ng lechon manok na nakabalot sa dahon ng saging, bago mag-alas 12 ng gabi para mapuno ulit ang garapon. Ngumiti si Aling Elena, may luha sa kanyang mga mata. Tunay na mabait ang Diyos, Alice. At alam ko, ang iyong puso ay nasa tamang lugar. Patuloy kang maging mabuti anak, at ang biyaya ay babalik sa'yo. Nang sumapit ang gabi, ginawa ni Alice ang sinabing alay. Naglitsyon siya ng isang buong manok, maingat na binalot ito sa dahon ng saging, at inilagay malapit sa garapon ng bawang bago mag-alas 12. Nagdasal siya ng taimtim at nagpasalamat sa mga biyayang natanggap nila. Kinabukasan, nang bumangon si Alice at bumalik sa kusina, tumibok ng malakas ang kanyang puso nang makita niya ang garapon ng bawang. Napuno na ulit ito ng mahiwagang bawang, tulad ng sinabi ng diwata. Napangiti si Alice, alam niyang patuloy silang susuportahan ng mahiwagang bawang, at sa tulong ng sipag, tiyaga, at kabutihan, magpapatuloy ang kanilang tagumpay. Habang patuloy na sumisikat ang longganisa ni Alice, mabilis itong naging usap-usapan hindi lamang sa kanilang bayan kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Dahil sa tagumpay nito, maraming negosyante ang nagtatangkang gayahin ang kanyang recipe, umaasang masusunggaban din nila ang kasikatan at kita na natatamasa ni Alice. Iba't ibang tindahan at karinderya ang nagsimulang magbenta ng kanilang sariling bersyon ng longganisa, ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang nakatapat sa lasa ng longganisa ni Alice. Sa isang pagkakataon, isang kilalang negosyanteng may malaking tindahan, ang dumaan sa pwesto ni Boyet sa palengke. Nakangiti itong lumapit kay Boyet, at tila may pinaplano. Boyet, ano ba ang sikreto ng longganisa ni Alice? Marami na kaming sinubukan na timpla, pero wala pa rin kaming makuha na kasing sarap ng sa inyo. Nagawa na namin lahat ng sinasabi ng iba, pero iba pa rin talaga ang lasa. Ngumiti si Boyet, tila natutuwa sa tinatanong ng negosyante. Aba, wala namang espesyal na sikreto. Basta, ginagawa lang ni Alice ang lahat ng buong puso at tiyaga. Siguro iyon ang wala sa iba, sagot niya, sabay tawa. Buong puso, nagdududang tanong ng negosyante. Seryoso ka ba dyan, Boyet? Opo, sagot ni Boyet. Hindi ko talaga alam kung ano pa ang hahanapin nyo. Ang timpla ni Alice ay gawa sa pagmamahal.
Sa kabila ng ngiti at magaan na usapan, hindi mapigil ang mag-alala ni Alice. Alam niyang maraming nagtatangkang gayahin ang kanyang produkto, at kahit may mahiwagang bawang siya, iniisip niya kung hanggang kailan magtatagal ang kanilang tagumpay. Boyet, maraming gumagaya sa longganisa natin. Paano kaya kung may makagaya sa lasa? Paano kung biglang mawala ang mga mamimili? Tanong ni Alice nang magkita sila matapos ang araw ng pagtitinda. Wala kang dapat ipag-alala, Alice, sagot ni Boyet habang inaayos ang kanyang basket. Kahit ano pa ang gawin nila, wala silang magagawang kasing sarap ng sa atin. At isa pa, hindi lang naman sa lasa ang sikreto. Ang relasyon natin sa mga mamimili, iyan ang hindi nila makokopya. Nakatitig si Alice sa garapon ng bawang na patuloy niyang ginagamit. Oo nga, Boyet, siguro kailangan ko lang magtiwala. Alam kong mahirap, pero hanggat ginagawa natin ito ng may malasakit, hindi tayo mawawalan. Hindi nagtagal, dumating ang mas malaking oportunidad. Isang araw, lumapit kay Boyet ang manager ng isang kilalang grocery store sa bayan. Boyet, narinig namin ang tungkol sa longganisa ni Alice. Gusto sana naming mag-order ng maramihan para sa grocery. Pwede bang mag-supply kayo sa amin? Nabigla si Boyet, ngunit agad na sumagot. Aba, syempre naman po. Kailan nyo po kailangan at gaano karami ang order nyo? Nagpatuloy ang pag-usap nila at naayos nila ang unang malaking order. Nang ikwento ni Boyet ito kay Alice, halos hindi makapaniwala si Alice sa magandang balita. Boyet, totoo ba ito? Ibig sabihin, makakarating na ang longganisa natin sa mga grocery. Ang laki ng pagkakataong ito. Oo, Alice. Kaya maghanda ka na ng mas maraming longganisa. Sigurado akong mas marami pa ang susunod, excited na sabi ni Boyet. Bukod pa rito, nagsimula ring mag-order ng maramihan ang mga kalapit bayan. Dahil sa kanilang tagumpay sa kanilang bayan, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-supply sa iba't ibang lugar. Si Boyet ang tumulong sa pagpapalawak ng distribusyon ng kanilang longganisa, naglalakbay sa mga kalapit bayan upang makipag-ugnayan sa mga tindahan at karinderya na nais makibahagi sa kanilang produkto. Sa kabila ng mga hamon at mga nagtatangkang gumaya, nanatiling matatag si Alice sa paggawa ng kanyang longganisa. Pinagsama niya ang sipag, tiyaga, at ang mahikang tulong ng bawang upang ipagpatuloy ang kanilang tagumpay. Alam niyang hindi lamang sa produkto nagmumula ang tagumpay, kundi sa malasakit na inilalaan niya sa bawat piraso ng longganisa. Nagpatuloy si Alice sa paggawa, at tuwing nauubos ang bawang sa garapon, sinisigurado niyang maayos ang pag-aalay ng lechon manok, upang muling mapuno ang garapon kinabukasan. Ang garapon ng bawang ay hindi lamang naging bahagi ng kanilang negosyo, kundi simbolo ng patuloy na biyaya at pagsisikap na nagdadala ng tagumpay sa kanila. Dahil sa tagumpay ng kanilang negosyo, nagawa ni Alice na ipasok sa regular na therapy ang kanyang ina. Ang kita mula sa longganisa, na pinalasap ng mahiwagang bawang, ay hindi lamang nagpaangat ng kanilang pamumuhay, kundi nagbigay rin ng pagkakataon para kay Aling Elena na unti-unting bumuti ang kalusugan. Bagamat hindi pa siya lubos na nakakabangon, ang mga pagbabago sa kanyang kalagayan ay kapansin-pansin na. Isang hapon, habang nakaupo sa tabi ng kanyang ina sa kanilang sala, binuksan ni Alice ang paksa tungkol sa therapy. Inay, napansin ko po na unti-unti nang bumubuti ang inyong kalusugan. Kamusta po ba ang pakiramdam ninyo sa mga therapy sessions? Tanong ni Alice, habang mahigpit na hawak ang kamay ng ina. Ngumiti si Aling Elena, at sa mahinang boses ay sumagot, nakakatuwa anak. Kahit papaano, nakakagalaw na ako ng kaunti. Hindi ko inakala na magkakaroon pa ako ng pagkakataon na bumuti ang aking kalagayan. Salamat sa Diyos at sayo. Natuwa si Alice sa naririnig. Ang bawat maliit na progreso ng kanyang ina, ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na lakas at inspirasyon para magpatuloy. Inay, bawat pagbuti ninyo ay nagpapasaya sa akin. Lahat ng pagod ko sa paggawa ng longganisa, nawawala kapag nakikita kong mas lumalakas kayo. Sa mga sumunod na araw, masigasig na sinamahan ni Alice ang kanyang ina sa therapy. Ang mga therapist ay kapwa humanga sa determinasyon ni Aling Elena na gumaling. Minsan habang nagpapahinga sa therapy center, isang therapist ang lumapit kay Alice. Alam mo Alice, bihira lang kami makakita ng pasyente na may ganitong determinasyon at suporta mula sa pamilya. Malaking bahagi ng kanyang paggaling ay dahil sa positibong enerhiya at pagmamahal na nararamdaman niya mula sa iyo, sabi ng therapist,
ngumiti ng paghanga. Naluha si Alice sa mga salitang iyon. Maraming salamat po, ginagawa ko lang po ang lahat para sa aking ina. Siya rin ang dahilan kung bakit ako nagpupursige. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas aktibo si Aling Elena. Bagamat dahan-dahan, nakakagawa na siya ng simpleng mga gawain na hindi niya magawa noon. Isang umaga, habang nagkakape sila sa kanilang hardin, hindi napigilan ni Aling Elena ang magbahagi ng kanyang damdamin. Alice, sa bawat araw na nadaragdagan ang aking lakas, lalo kong nararamdaman ang lalim ng iyong pagmamahal. Hindi lamang sa pag-aalaga, kundi sa lahat ng sakripisyo mo para sa atin. Ngumiti si Alice, hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Inay, wala po akong ibang nais kundi ang makita kayong masaya at malusog. Lahat ng ito, para sa'yo, para sa atin. Ang pagbuti ng kalagayan ni Aling Elena ay hindi lamang isang tagumpay sa medikal na aspeto, kundi isang patunay ng lakas ng pagmamahal at suporta ng pamilya. Ang tagumpay ng kanilang negosyo ay nagbigay daan para sa paggaling ni Aling Elena, at ang bawat araw ay isa pang hakbang, patungo sa isang mas maligaya at masiglang buhay, para sa kanilang mag-ina. Habang patuloy na umuunlad ang negosyo ni Alice, nagsimula siyang makaramdam ng mas malalim na pangangailangan, na magbigay pabalik sa kanyang kapwa. Ang tagumpay ng longganisa, na pinatamis ng mahiwagang bawang at pinatatag ng kanilang pagsisikap, ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng yaman, kundi ng oportunidad na ituwid ang mga hindi magandang ugali na kanyang ipinakita noon. Nais niyang gamitin ang kanyang mga biyaya upang makatulong sa mga mas nangangailangan. Isang hapon, habang nakaupo sila ng kanyang ina sa kanilang maliit na hardin, binuksan ni Alice ang ideya na matagal na niyang pinag-iisipan. Inay, naisip ko po na baka panahon na para tayo naman ang tumulong sa iba. Dati, noong hindi pa tayo pinapalad sa negosyo, marami ang lumapit at tumulong sa atin. Ngayon, nasa na posisyon tayo na makagawa ng mabuti para sa iba. Tumango si Aling Elena, na ngayon ay mas malakas na kumpara sa mga nagdaang buwan. Tama ka anak, magandang ideya yan. Ang pagtulong sa kapwa ay magbibigay sa atin ng mas malalim na kasiyahan kaysa sa anumang yaman. Napagpasyahan ni Alice na magsimula sa pagbibigay ng bigas sa mga mahihirap na pamilya sa kanilang barangay. Sa tulong ni Boyet at iba pang kaibigan, inorganisa ni Alice ang isang araw kung saan sila mamamahagi ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pinakamahihirap na pamilya sa kanilang lugar. Boyet, isama na rin ang ilang pakete ng longganisa sa mga ipamimigay natin, pakiusap ni Alice habang inaayos ang mga sako ng bigas sa likuran ng kanilang sasakyan. Magandang ideya yan Alice. Sigurado akong magugustuhan nila ito, sagot ni Boyet, habang tinutulungan siyang mag-ayos ng mga bigas. Nang dumating ang araw ng pamamahagi, maraming tao ang pumila sa maliit na plaza ng kanilang barangay. Nakangiti si Alice habang inaabot ang mga pakete ng bigas sa bawat pamilya. Sana po ay makatulong ito kahit papaano sa inyo, sabi niya sa isang matandang babae na yumukod bilang pasasalamat. Maraming salamat Alice. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking tulong ito para sa amin, tugon ng matanda, ang mga mata ay lumuluha sa pasasalamat. Habang patuloy ang pamamahagi, lumapit sa kanya ang kapitan ng barangay. Alice, salamat sa ginagawa mo para sa ating komunidad. Inspirasyon ka hindi lamang dahil sa iyong tagumpay, kundi dahil sa iyong kabutihan. Salamat po kapitan. Ginagawa ko lang po ang nararapat. Nais kong ibalik ang mga biyayang natanggap namin mula sa komunidad, sagot ni Alice, puno ng pagpapakumbaba. Sa pagtatapos ng araw, halos lahat ng mga nangangailangan na pamilya sa barangay ay nakatanggap ng tulong mula kay Alice. Nakaramdam siya ng malalim na kasiyahan, iba ito sa kasiyahang dulot ng pagtanggap ng pera mula sa negosyo. Ang makita ang mga ngiti sa mukha ng mga taong natulungan niya, ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa kahulugan ng tagumpay. Salamat inay, sa pagturo sa akin ng kahalagahan ng pagiging mapagbigay, sabi ni Alice habang magkatabi silang nakatingin sa paglubog ng araw. Anak, ang tunay na yaman ay nasa pagkakaroon ng mabuting puso. Ipagpatuloy mo lang ang iyong ginagawa, at patuloy kang pagpapalain, tugon ni Aling Elena, hawak ang kamay ni Alice, pareho silang nakangiti, puno ng pag-asa at pasasalamat sa mga biyayang kanilang natatamasa. Isang tahimik na gabi, habang si Alice ay nagmumuni-muni sa kanilang hardin, lumitaw ang diwata mula sa kumikinang na sinag ng buwan.
Ang kapaligiran ay biglang napuno ng mahiwagang liwanag at sariwang halimuyak ng mga bulaklak. Alice, malambing na tawag ng Diwata, habang unti-unting lumalapit sa kanya. Nabigla si Alice, tumayo, at yumukod bilang paggalang. Diwata, tugon niya, ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pagkagulat. Bakit po kayo nagbalik? Ngumiti ang Diwata, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Narito ako upang purihin ka, Alice. Nasaksihan ko ang iyong mga ginawa, ang iyong sipag at malasakit hindi lamang sa iyong ina, kundi sa iyong komunidad. Ikaw ay isang halimbawa ng kabutihan na bihira na ngayong makita. Yumuko si Alice, labis ang kanyang pagpapasalamat. Salamat po, Diwata. Ginagawa ko lamang po ang itinuro sa akin ng aking ina, at ang mga aral na natutunan ko mula sa inyong kaloob. Oo, Alice. Ngunit hindi lahat ay gumagamit ng kanilang biyaya sa mabuting paraan, sagot ng Diwata. Ang iyong integridad at kabutihang loob ay kahanga-hanga. Tandaan mo, ang tunay na yaman ay hindi lamang nasusukat sa ginto o pilak, kundi sa dami ng buhay na iyong napabuti. Napaluha si Alice sa mga salitang iyon. Nais ko pong ipagpatuloy ang pagtulong, Diwata. Ano po ang maipapayo ninyo upang mas lalo ko pang mapalawak ang aking tulong sa iba? Patuloy mong gamitin ang iyong yaman para sa kabutihan, payo ng Diwata. Habang ikaw ay may kakayahan, ibahagi mo ito. Ang kabutihan ay isang kadena, na kapag sinimulan ay magpapatuloy kumalat. Diwata, paano ko masisigurado na hindi ako maliligaw ng landas? Paano ko mapapanatili ang aking layunin na malinis at tunay? Tanong ni Alice, habang maingat na pinapakinggan ang bawat salita ng Diwata. Magtakda ka ng mga layunin na higit sa sarili. Isipin mo ang kapakanan ng iba bago ang sarili mo. At higit sa lahat, pakinggan mo ang puso mo, Alice. Ito ang iyong pinakamahusay na gabay. Habang nag-uusap sila, marahang lumapag ang isang paru-paro sa kamay ni Alice, na tila ba simbolo ng pag-asa at bagong simula. Tumango si Alice, puno ng determinasyon. Salamat po, mahal na Diwata. Ang inyong mga salita ay magiging ilaw sa aking landas. Ngumiti ang Diwata at dahan-daang umatras, tila handa nang umalis. Naway patuloy kang pagpalain, Alice. Ang kabutihan mo ay magsilbing ilaw sa iyong komunidad. At sa isang kislap ng liwanag, nawala na ang Diwata, iniwan si Alice na may bagong lakas at inspirasyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alice. Nagpasya siyang magtala ng mga plano at layunin para sa hinaharap. Sa bawat plano, isinulat niya ang kanyang mga intensyon na maglingkod. Alam niyang ang gabay ng Diwata ay patuloy na magiging bahagi ng kanyang paglalakbay. Sa mga sumunod na araw, mas pinag-ibayo ni Alice ang kanyang mga gawain sa komunidad. Hindi lamang siya nagbigay ng tulong, kundi pati na rin sa pagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa mga nangangailangan. Ang kanyang buhay ay naging patunay, na ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung gaano ka nakapagpabuti ng buhay ng iba. Sa patuloy na paglago ng pangangailangan para sa kanyang longganisa, nakita ni Alice ang pangangailangan na palakihin pa ang kanyang operasyon. Sa tulong ng kita mula sa patuloy na benta, nagdesisyon siyang magtayo ng isang malaking processing plant. Ang pasilidad na ito ay hindi lamang magpapataas ng kapasidad ng produksyon, kundi magbibigay din ng trabaho sa maraming tao sa kanilang lugar. Isang umaga, habang nagpaplano ang layout ng bagong processing plant, kinausap ni Alice si Boyet tungkol sa kanilang mga plano. Boyet, malapit na nating simulan ang pagtatayo ng processing plant. Ito'y magiging simula ng bagong kabanata para sa ating negosyo, sabi ni Alice, habang ipinapakita ang mga plano sa mesa. Grabe, Alice. Hindi ako makapaniwala na mula sa maliit na kusina, aabot tayo dito, tugon ni Boyet, habang masayang tinitingnan ang mga plano. Sigurado ako, maraming matutuwa at makikinabang dito sa atin. Oo, at mahalaga na siguraduhin nating magiging maayos ang kondisyon ng trabaho, para sa lahat ng magiging parte ng plant. Gusto kong maging modelo tayo ng responsableng negosyo dito sa ating lugar, dagdag ni Alice, puno ng determinasyon. Habang itinatayo ang processing plant, naging aktibo si Alice sa pagpili ng mga tauhan. Ginawa niyang prioridad na mag-hire ng mga lokal na residente, lalo na iyong mga nangangailangan ng trabaho. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang mga tao dito sa atin na magkaroon ng maayos at stable na trabaho, paliwanag niya sa isang meeting kasama ang kanyang bagong HR manager. Napakaganda ng iyong adhikain, Alice.
Titiyakan natin na lahat ng hiring process ay fair at magbibigay oportunidad sa marami, sagot ng HR manager, na nabighani sa pananaw ni Alice. Hindi nagtagal, nakumpleto ang pagtatayo ng plant, at dumating ang araw ng grand opening. Maraming tao ang dumalo, kabilang ang lokal na media, mga kapwa negosyante, at mga opisyal ng gobyerno. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Alice ang kanyang pasasalamat sa komunidad at ang kanyang pangako na patuloy na suportahan ang pag-unlad ng lugar. Ang planta na ito ay hindi lamang simbolo ng tagumpay ng ating longganisa, kundi ng ating pagmamalasakit sa isa't isa. Lahat tayo ay bahagi ng pag-asenso na ito, ani Alice, habang nagpapalakpakan ang mga tao. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Boyet kay Alice, may ngiti sa kanyang mukha. Alice, alam mo bang sobrang proud ako sa'yo? Hindi lang dahil sa plant na ito kundi sa lahat ng nagawa mo para sa maraming tao. Napangiti si Alice at tumugon, Boyet, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Partner kita dito, at sa bawat hakbang, kasama kita. Sa mga sumunod na buwan, ang planta ay umarangkada sa produksyon. Maraming mga pamilya ang nakinabang sa trabahong naibigay nito, at ang longganisa ni Alice ay naging kilala hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa mas malawak pang merkado. Ang tagumpay ng planta ay hindi lamang nakapagbigay ng yaman kay Alice, kundi naghatid din ng pag-asa at pagkakataon sa marami. Sa kanyang puso, alam ni Alice na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay ang makatulong sa kapwa, at sa bawat longganisang nagmula sa kanyang planta, isang piraso rin ng kanyang pangarap ang naabot ang bawat mesa ng Pilipino. Sa bawat tagumpay at pagsubok na nalampasan ni Alice, dumating ang araw na hindi lamang sila yumaman mula sa negosyo, kundi higit pa roon, natutunan nilang yakapin ang tunay na halaga ng kabutihan at pagbibigay sa kapwa. Ang kanilang pamilya ay nakabangon mula sa mga pinakamatitinding pagsubok ng buhay. Ang ina ni Alice, si Aling Elena, ay patuloy na bumubuti ang kalusugan, at ang kanilang negosyo ng longganisa ay patuloy na namamayagpag. Isang gabi ng anibersaryo ng kanilang negosyo, nagtipon ang buong komunidad upang ipagdiwang ang tagumpay ng pamilya ni Alice. Sa bakuran ng kanilang bagong planta, may mga lobo, banderitas, at mga ilaw na nagbigay ng masayang kapaligiran. Maraming tao ang dumalo, mga empleyado, suki ng kanilang negosyo, at mga natulungan ni Alice at ng kanyang pamilya. Habang nag-uusap ang mga tao, lumapit ang isang ina kasama ang kanyang anak kay Alice. Alice, maraming salamat sa tulong mo sa amin. Kung hindi dahil sa bigas na ipinamahagi mo, hindi ko alam kung paano kami makakatawid sa mga hirap ng buhay. Ngayon, ang anak ko ay nakakakain ng maayos araw-araw. Naluha si Alice sa mga salitang narinig. Walang anuman po, natutunan ko na ang kayamanan ay hindi lang nasusukat sa pera, kundi sa kung gaano karami ang natulungan mo. Sagot ni Alice, hinahaplos ang bata at tinignan ito ng may pagmamahal. Isa-isa, lumapit ang mga tao, nagpasalamat sa kabutihan ni Alice at sa tulong na naipagkaloob sa kanila. Ma'am Alice, dahil sa negosyo mo, may trabaho kami ngayon. Hindi lang basta trabaho, kundi isang pagkakataong bumangon at magtagumpay, sabi ng isa pang dumalo. Nakangiti si Alice habang nakikinig sa mga kwento ng pasasalamat. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang gantimpala ng lahat, ang makitang bumubuti ang buhay ng mga taong natulungan nila. Alam niya na ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang pagsisikap na ituwid ang mga maling nagawa noong nakaraan. Nang magsimula ang formal na programa, inanyayahan si Alice na magsalita sa harap. Kinakabahan siya, ngunit mayroong pasasalamat. Tumayo siya sa entablado at huminga ng malalim bago nagsalita. Sa araw na ito, hindi lamang po natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng ating negosyo, kundi ang tagumpay ng ating pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Napatigil si Alice, tinignan ang mga tao, at huminga ng malalim. Alam niyo po, hindi madali ang aking pinagdaanan noon. Nagkamali ako, nasayang ko ang mga pagkakataong ibinigay sa akin. Ngunit ngayon, nais ko pong sabihin na ang lahat ng ito, ang kabutihan na ginagawa ko, ay pambawi ko sa mga maling gawain ko noon. Ang mga tao ay tahimik na nakinig, naramdaman nila ang taos-pusong pagsisisi ni Alice, at ang kanyang tunay na hangarin na magbago. Sa tulong po ng bawat isa sa inyo, natutunan ko ang halaga ng malasakit at pagtulong. At sa aking inay, na palaging andyan para sa akin, maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. Habang sinasabi niya ito,
Napatingin siya kay Boyet, na nakatayo sa likuran, tahimik ngunit may ngiting mayroong pagmamalaki. Boyet, sabi ni Alice, wala akong magagawa kung wala ka. Salamat sa pagiging kasama ko mula sa simula hanggang ngayon. Sa bawat hirap at saya, hindi mo ako iniwan. Walang katumbas na salita ang pasasalamat ko sa'yo. Naluha si Boyet sa pasasalamat ni Alice at sinagot, Alice, lagi mo akong kasama. Wala na akong hihilingin pa kundi makita kang patuloy na nagtatagumpay at tumutulong sa iba. Matapos ang talumpati, lumapit si Aling Elena kay Alice. Naluha ang ina habang hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Anak, mahal na mahal kita. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kaligaya at ka-proud sa'yo. Hindi lang dahil sa tagumpay ng negosyo, kundi sa kung sino ka na ngayon, isang mabuting tao na may malasakit sa kapwa. Ginakap ni Alice ang kanyang ina, hindi na napigilan ang kanyang mga luha. Salamat inay, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Lahat ng ito ay para sa'yo. Ang gabing iyon, ay hindi lamang naging pagdiriwang ng tagumpay ng negosyo ang pagtitipon. Ito'y naging patunay ng pagbabagong buhay ni Alice, ng kanyang muling pag-angat mula sa pagkakamali, at ng kanyang pagtanggap ng mga aral mula sa hirap. Ang kanilang tagumpay ay naging inspirasyon sa buong komunidad, isang kwento ng sipag, kabutihan, at ng pagbibigay pabalik sa mga tao. Ang lahat ay umuwi ng may ngiti sa kanilang mga mukha, dala ang inspirasyon mula sa kwento ni Alice, isang kwento ng isang babae na mula sa mga maling desisyon ay nakabangon, nagtagumpay, at nagpakita ng tunay na kahulugan ng pagiging mayaman sa puso at kaluluwa.